Siguro pwedeng ma-confirm to ng luwa na binibenta nyo raw po yung prime water. Is that true? Kawawan man yung mapagbentahan nyo. Magtanong-tanong lang, ay yung prime water, daming reklamo dyan sa iba't ibang lugar. Magbasa lang kayo sa Facebook, nandyan na eh. How can they sustain without... Pero teka ma'am, let me remind you. Yes, sir. Bago pumasok ang prime water, Yes po. maraming mga local water district, bago kayo pumasok, maganda ang serbisyo. Pero nung pumasok kayo, naging balasubas ang serbisyo at nalugi pa yung local water district ngayon. Huwag ka muna sumagot. Actually, sir, I agree with you. Sobrang nakakagulat na balita. Grabe, Raffy Tulfo, pinakita na. Suspendido na prime water, sinibak lahat sa pwesto ang Villar. Ayon sa nakalap nating impormasyon, tinawag na balasubas ni Senator Raffy Tulfo ang negosyo ng pamilya Villar dahil sa walang kwenta nilang serbisyo. Ginulo kasi nila yung dating maayos dapat sa kanila, ikulong na. Grabe, Raffy Tulfo, pinakita na. Suspendido na prime water, sinibak lahat sa pwesto ang Villar. Tara, panoorin natin. Mr. Roberto Fabrique Mr. Fabrique, of Prime Water. ano pong posisyon nyo sa prime water, Mr. Fabrique? I'm Engineer Bert Fabrique, President of Prime Water. Okay. So, presidente po kayo. So, lahat ng mga katanungan namin, I would presume, masasagot niyo po. Ayoko marinig dito na sabi mo, bago lang ako or wala sa aking dokumento sa susunod ng hearing. So, siguro dala niyo na po lahat ng mga dokumentong kailangan namin para maisagot niyo po yung mga tatanong namin sa inyo. Right? Yeah, Mr. Very Chair, good. I prepared as much as I can. Okay, very good. Unang question. Nakakuha kayo ng 75 JVAs, Joint Venture Agreements. Di ko alam kung anong ginawa ninyong isa't magic ba o whatever na para mapunta sa inyo ganong kalaking daming kontrata. Okay. Nung kayo po ay pumasok sa JVA sa iba't ibang local water district, meron ho ba kayong mga kakompetensya? At transparent ho ba yung naging proseso ng inyong pakikipag-JVA sa iba't ibang local water district? Mr. Chair, yung process na dinaanan ng Prime Water is, of course, all is unsolicited. We as private company submitted a proposal to the water district and they accepted it and we negotiated it. Okay, when you submitted the proposal na sinasabi niyo, hindi ba kumontak ang local water district na sinabitan niyo ng proposal ng iba pang mga private water supplier na para i-compare yung serbisyo na i-offer ninyo versus serbisyo na pwedeng i-offer ng iba? I think the best group to answer that is Water District because we submitted and after with the negotiation and they accepted it, we apply it naman for competitive. Okay. So lumilitaw po sir na lahat ng local water district na pinuntahan ninyo para kumbinsin ninyo na makipag JVA sa inyo, Joint Venture Agreement, pumayag at hindi na nag-abala pang magsabing sandali lang. Baka meron diyang mas maganda pang offer, mas mababa ang offer. Walang ganon. Basta't nakapikit, sige, pasok ka na prime water, good to go ka na sa amin. Ganon nangyari. Mr. Chair, actually, kumbaga may competitive challenge po talaga na proseso. Dumaan po siya, Water District, I think. Okay, when you say competitive challenge, meaning merong competitor na niyaya na para mag-bid o kung anumang proseso yun, para tingnan din yung kanilang magiging proposal at ibabangga yun sa proposal ninyo na may nangyari bang ganon? Mr. Chair, I think we as the private company, of course, don't know if Water District entertained. No, you should not. Siyempre, sasabihin sa inyo ng local water district, prime water, meron kang pinopropose sa amin, unsolicited, at gusto mo maging part sa amin, pakaganda mo water services namin. Pero meron kang kakompetensya rito, pag-aralan muna namin yung offer versus doon sa offer ng kabila o may nag-offer din na iba. Walang ganon siguro, tama? At ang tanong, bakit? Actually, I cannot answer for that, Mr. You cannot. Chair, no? Basta we submitted our proposal. Okay. For them to... You cannot answer that because walang naging kakompetensya kayo sa lahat ng pinasok nyong kontrata sa different local water district. Walang naging competitive challenge. I can assure you that. Kaya hindi mo masagot-sagot. Ako na sumagot. Now, ang tanong, sige,
maraming mga local water district, bago kayo pumasok, maganda ang serbisyo. Kumikita. Pero nung pumasok kayo after ng JVA ninyo doon sa mga local water district, naging balasubas ang serbisyo at nalugi pa yung local water district na yon. Huwag ka muna sumagot. Example, Metro Surigao Water District. Nangako kayo na in the next 5 years, nung pag-sign nyo ng JVA, kayo ay magpa-pump in ng 904 million pesos na investment. Nakalagay sa JVA, huwag ka magsinungaling. Ipaot mga lahat na siguro. May I request all the resource persons physically present to please stand and raise your right hand. For our resource persons virtually present, kindly turn on your web cameras and also do the same. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Please respond. Yes. Let the records reflect that all the resource persons physically and virtually present answered in the affirmative. Thank you, Mr. Chair. Yes. Thank you. Now, let's proceed kay Mr. Fabrique, tama? Okay. Sir, ipinangako nyo na investment ninyo dito sa local water district na Metro Surigao Water District. 904 million in a span of 5 years. Pero bakit hindi po na-fulfill yan? At pagkalipas ng 5 years, 62 million lamang ang na-invest ninyo. At ito ang dahilan kung bakit napakabad ng service. Bakit, sir? Ano nangyari? Okay. Kasi ang estimated project niyan, cost PPPP is 3.55 billion. Alam niyo po yan. Sige po, pakisagot lang. 904 million ay pinangako niyong investment for the next 5 years after na magpirmahan kayo sa JVA. Pero ang na-deliver niyo lamang ay 62 million. Ang laking discrepancy po ito. Why? Mr. Chair, if I may, I have the report for the whole prime water individually. I cannot read it separately. No, you don't have to read it. Just answer me directly. Direct to the point. Wala nang paligoy-ligoy. Bakit nga po? Ulitin ko. Sir, paiksin mo na. Huwag mo na akong paligoy-ligoyin dito. Wala akong oras. Hanggang alas 3 lang tayo dito at marami pa magsasalita. 904 million pinangako in the next 5 years maging investment ng Prime Water dito sa Surigao Water, Metro Surigao Water District at 62 million lang na-deliver. Bakit, sir? Sagot. Sir, ganito po siya, parang overall sa water district ng Prime Water na nakapartner namin, we do... Surigao lang po, sir. Bakit? Surigao muna. What at a time? Actually, sir, we prepared po kasi for the branches that was invited here, the 16 branches, and Surigao is not part of it. So I'm prepared to answer for the 16 branches po. So ano yung mga 16 branches? Yung nakalist po sa invitation. Pero sir, taka muna, di ba sinabi ko na sa'yo kanina, alam mo naman na pag-uusapan natin to, alam mo naman itatanong ko ito. And yet, hindi mo dala yung information na kailanganin namin at ang gusto mo sa susunod na hearing? Okay, sige, next. Sa Cabanatuan City, 503 billion ang estimated project. Nangako kayo sa Cabanatuan City Water District ng 716 million pesos na investment in the span of 5 years. Pero ang inyong na-deliver lamang ay 262. Why? Mr. Chair, as per our record, our commitment from the start to 2014, we are supposed to be to deliver 1.2 billion and we delivered 600 million, Mr. Chair, not 200 po. Galing po ito sa COA. Alam mo, sir, matagal nang hiningan kayo ng mga dokumento ng iba't ibang agency para tingnan
kung kumusta na po ang inyong performance, pero palagi nyo tinatago at ayaw nyo pong ilabas at sinasabi nyo confidential. Dito, hindi nyo pwedeng itago sa amin yan because sabina ko yung mga dokumento nyo lahat. Pati toilet paper siguro ninyo, isasampina ko. Kaya natin kung anong tigas mo dito. Next. Panabo. Tagaytay Water District. 1.2 billion ang pinangako ninyong investments. In the next 5 years, nakasaad doon sa JVA. Pero ang na-deliver nyo lang is 120 million. It goes on and on and on and on. Halos sa lahat. Halos sa lahat. Ang dami nag-terminate because of that. Ang dami na. Nag-terminate na contract because of that. Panabo Water District, 644 million. Halos kalahat, more than half a billion. 644 million ang inyong ipinangakong investment. Okay? Sa mga susunod na 5 taon. Pero ang inyong na-accomplish lamang ay 50 million barya. Sa pa, Santa Cruz Water District, 518 million pesos ang inyong pinangako na investment niyo. Kaya pumayag sila. Uy, napakaganda, sabi nitong Santa Cruz Water District. Pikit mata, pumayag sila kasi ang laking offer nyo eh. Gaganda nga talaga ang serbisyo kung ganito. More than half a billion ang inyong i-infuse na capital. Sino ba naman water local district hindi papayag? Pero nabudol sila. Ang inyong dineliver lamang ay 144 million. Ang dami niyo po nabudol. Go ahead. Kung pwede kong itanong sa OGCC, Mr. Chair, kung ang proponent po ay hindi tumupad sa financial requirements, sa investment commitments, nagko-constitute po ba yon ng breach of contract? Sino pong yes ma'am, attorney, I'm sorry. Yes, attorney Trisha po. Attorney Trisha, yes, Mr. Chair. Before everything, good morning po kay Senator Raffy and Senator Risa. I'm Attorney Trisha Velasco Catera from the OGCC. So, with regard to your question, ma'am, of course, ma'am, it's a breach of contract. And dahil breach of contract po ito, Mr. Chair, ano yung practical consequences, lalo na para sa local water district at sa local government unit mismo, Mr. Chair? Ako pa rin po. If the OGCC has an opinion on that. Ma'am, the water district can get the bond, can actually ask Prime to comply, or they can pre-terminate if they don't want anymore. If marami na po talagang breaches, if material na talaga, wala na talaga, they have that option po, ma'am. Kaya makasigit lang, Senator Risa. Yeah, ang kaso, ang ginagawa ng Prime Water, pupunta sa korte para kumuha ng TRO. And Yes, more often po, than not, nagagrant yung TRO. Yes po, sir. Actually, that's what happened po in Metro San Fernando, La Union po. The water district terminated. We helped them there. They were able to take control of the water district, and they were starting already. They started doing their projects already, trying to do what Prime wasn't able to do. And then Prime Water went in and filed a petition for interim measures of protection in the court. You did mention about band na kung saan pwedeng performance band po. performance band Yes, sir. para doon kukunin Yes, nung sir. naluluging local water district dahil hindi nakapag-deliver ang Prime Water. Pero ang CST, hindi ka nagpo-post ng ban, hindi yung exact amount na nakasada pa sa kontrata, required na ban na ipo-post way below. Yes po, sir. So bakit nyo pinayagan yun? Ba't nakalusot yun? They were supposed to post bonds, pero parang ginagawa nila is annually. And when the time that the water districts try to get the bond, usually expired na, or ayaw, basta may conditions po, ayaw ng bonding company magbayad. So nangyayari po, hindi po nakaka-claim ng bond yung mga water districts po. Good.
Salamat, Sir Mr. Jojo. Chair. So, ma'am, Attorney Tricia, Yes po. nasimulan nyo nang banggitin yung possible options of requiring the performance bond or considering pre-termination, Yes. tulad ng binanggit na rin ni Mayor Agaraw kanina. Liban po doon, ano pong legal guidance ang maibibigay ng OGCC sa ating mga local water districts para i-challenge yung mga kontrata kung sa tingin nila yun na ang kailangan nilang gawin, or para isulong yung renegotiation, no? Yes. Lalo na't pinalakas na po yung PPP code, Mr. Chair. Yes, ma'am. The thing is, the water districts, at the end of the day, it's their decision if they want to pursue termination. Right now, I think there are like 23 water districts who sent notices of termination, pre-termination, and I think the period for that already expired. So, dapat actually terminated na. They just have to notify. But some are hesitant to do so. Different po reasons nila. Again, hindi po namin sila mafo-force kung gusto nyo ba or what. Some of them don't have the money to actually end it. There's a question of payment of just compensation po and everything. So, mahirap po. With the local LGUs naman po, some are actually helping water districts by issuing show cause orders like Mayor Agaraw. If they cancel the business permits or suspend it, it's within their power. Police power po nila yan. They can actually ask the water district to resume their mandate in operating the water systems. What else? The LGUs have police power. The national government has police power as well, pursuant to the Constitution. So marami naman pong options. It's just that people have to actually do something. And one more follow-up at this point sa OGCC po. Yes, ma'am. Kaugnay ng mga ilang puntong binanggit nyo para suportahan Yes, ng ma'am. OGCC yung ating mga local water districts sa mga legal disputes, no? Yes, ma'am. Galing sa mga issues sa kanilang JVAs. Paano mas mapapabisa ang pagtulong ng OGCC pagdating sa legal assistance, no? Na may kinalaman sa mga TROs o kaya sa arbitration or renegotiation for that matter? Pwede bang libre ang legal assistance ng OGCC para sa mga, at least para sa mga mahihirap na water districts, Mr. Chair? Ma'am, actually, libre naman po talaga yung servisyo namin. Yung team po namin yung nag-handle sa water districts, and you can ask them naman po, they always come to us. Well, some of them, not all, ask for our help. So we are always open naman to help them out, ma'am. At lastly, at this point, Mr. Chair, dun sa mga kaso ng magkaroon ng TRO, Yes, ma'am. yung private concessionaire, or may arbitration Yes, na ma'am. susubukan, sinimulan, Yes. ano ring assistance ang pwedeng maibigay ng OGCC sa water districts o kaya sa LGUs? Ma'am, with the arbitration po kasi it's beyond our general powers under the under our charter. So it's a special kumbaga parang i-retain nila kami for arbitration. So it's that's not our usual work. But we do help them out. With regards to the courts, we fight until hanggang umabot siguro na Supreme Court. We're there with them po. It's very good to hear po, Mr. Chair. Salamat po sa OGCC. Thank you po. Balik muna ako ulit kay Mr. Fabrique and then I'll get back to you, ma'am, sa OGCC. Nung makipag kontrata kayo sa mga local water district, JVA, nakapaloob sa halos lahat na kontrata ninyo, na-absorb nyo yung hundreds and hundreds of those employees ng local water district. And yet, ang ginawa nyo, once nakapirmahan na, niretrench nyo, hindi nyo na-absorb at pinagsisibak nyo. At merong order ang CSC kasi yung ilan sa kanila pumunta sa CSC, nagreklamo. Sabi ni CSC, illegal termination yan, ibalik. At hindi nyo binalik, nagmatigas kayo. Why? Mr. Chair, most of the question is leading into legal issues kasi could you allow me to call our legal Then counsel? call your legal please? counsel right Thank now, right you, here. Mr. Chair. Ngayon na.
Pero wag ka umalis sa tabi niya. Magkatabi kayo. Ayan na, si Attorney Vincent Jonas, you're the legal counsel of Prime Water? Hindi po. No, sir, excuse me, Attorney. Mr. Chair, I just want to make a reaction to what the OJCC said, and of course to what Prime Water said a while ago. Yes, sir. I am the chairman of Quezon Metro Water District, servicing Lucena City, Tayabas City, and Pagbilao. Okay, sir. Go ahead. Tama po lahat yung sinabi ni Mr. Chair kanina, yung nakita natin sa video. So I do not have to narrate kung ano ang aming naranasan sa Quezon. Ang nabanggit po yung ng OJCC yung pre-termination process. Ngayon po ang Quezon Metro ay nakapag-serve na ng pre-termination process na yung pre-termination ng aming kontrata. Well, yung sinasabi ni Mr. Chair tungkol sa performance bond, yung short ng use of clarity, yung pong performance bond, taon-taon sumusulat kami sa Prime Water. Sinasabi niya namin na inadequate yung bond ninyo. At ikalawa, bakit ang inyong obligasyon ay sa Lucena? Bakit ang bond namin ay kayo ninyo sa Cagayan de Oro o di kaya ay sa Bisaya? Come on, sir. Okay. So, ang operation nyo nila ay Lucena. Oo, doon po kami nag-operate sa Quezon. Pero ang band nila ay sa Cagayan de Oro? Ang una ay sa Cagayan de Oro, pero kami sa Bisaya. Yung latest ay wari ko Dagupan. I'm not mistaken. Tsaka kulang ba yun? yung amount. OGCC? Is that legal? No, hindi po, sir. Okay. Hindi po. Pero hindi nyo ba na-detecto na meron palang ganong klase mga sistema na Sir, ginagawa ng... Yung pre-termination ay napakatagal pong proseso yun. Sapagkat unang-una mag-serve ka ng pre-termination letter, notice, and then merong mechanism pa na so many days will be required na to allow the parties to possibly reach an agreement. Kung hindi kayo nag-reach an agreement, pupunta po sa arbitration. Pero very expensive po ang arbitration. Baka it will cost the water district not less than 10, it may be 10 million to 10 million. So, hindi po namin, Sir, let me... hindi po namin kaya ang ganong So, kung ayaw nyo pupunta sa arbitration dahil napakamahal, so anong naging option nyo? Ano pong naging option nyo? Ang aming pong option ay ganito. Kung maaari po ay pumayag na sa amin ang Prime na kami lumaya na. Una kami po ay Para kayong mga preso, ganun. dahil ang unang-una po kami po ay hindi makakilos ng ayos sapagkat unang-una po ay lahat ng bagay na kailangan gawin namin ginawa na namin. We sent letter tungkol sa performance part, pinaparnisan po namin ang LUA for the information of LUA, and then yung tungkol doon sa shortage nila sa amin sa use of procurity na sangayon sa COA ay dapat dagdagan ninyo dahil lang yung inyong ibinigay na property sa kanila sobra doon sa nakalagay sa inyong JB agreement. So may sulat po kami sa kanila. Copy-paste ang OGCC, copy-paste ang LUA. Okay, sir, ano usual ang na-encounter ninyo na problema each time, hindi lang kayo, pati mga ibang local water district, na nagsasabing gusto na naming lumaya o kumalas sa inyo? Ano kadalasan ang narinig nyong response mula sa Prime Water? Wala po kaming naririnig na positive na pumapayag sila, kung hindi parang yun nga, yung huli nag-submit ng catch-up plan. Okay. Yun po namang OGCC, in fairness to OGCC, pag lahat po yung 7 mahigit na water district na sa Prime ay lumapit sa kanila, baka po hindi kayanin ng mga abogado sa dami. Okay. In fact, sabi po meron po akong na-receive na letter from OGCC recruiting the water district na kung pwede mag-engage ng private lawyer. Ito naman itasama, ipapayag. Kaya yung po aking law officer nagsasakripisyo ngayon na siya naging abogado ng Quezon Metro.
Pero sir, nandiyan yung OGCC that will serve as the lawyer of supposed to be ng That's true po. the district and free of charge. Pero in fairness po naman sa OGCC, baka po sa dami namin, yung JB sa Prime ay nasa mahigit 7 po, ay baka hindi po kaya serviceable lahat ng OGCC. Okay, OGCC. Kaya ang sabi po ng OGCC, nagre-request sila sa amin, if possible, kayo na ay mag-engage ng private lawyer, ay di siyempre, babayaran po namin. Which is mahal. Wala po naman kami pasweldo. Kaya nangyayari po, nasasakripisyo po yung aking law office. Yun po ang abogado ng Prime, ng Quezon Metro. Okay, OGCC, pakisagot po. Yes, sir, Mr. Chair. We request the water districts who are in the pre-termination or the termination stage to, if they can only, hire a retainer, an extra retainer, because we can't, honestly, tama po yung sinabi ni sir, we can't absorb all the, the problems. Kulang sa tao. Super kulang po kami. There's only one team handling it. Our team. Ma'am, para mapabilis, madaling natin maintindihan. Okay. Yeah. Nag-file sila ng termination. Yes, sir. Yung isang water district. And dahil sa breach of contract, Yes of po. course, reviewin nyo yung dokumento and all, tutulungan nyo. Saan nagkakaproblema? Saan tumatagal? Tumatagal po, I think, like after, marami po kasing stage. There's the 90-day period for mutual solutions. So, it's there where the water district notifies Prime and then they try to negotiate. Sometimes Prime answers, sometimes they don't. And then sometimes they submit a catch-up plan, sir. Yung catch-up plan, sometimes ginagawa, sometimes hindi. And then when they reach the 90 days, minsan nagre-request po for extension. So pagdating doon, tatagal na naman. Saan sila humingi ng extension itong Prime Water? After ng 90 days or right before. Kaya nga, saan sila humingi ng extension? From the water districts po. Ano kung sinabi ng water district, ayaw na may extension? So if they don't like, then it's their option if they want to pursue termination po, sir. So if they pursue termination, what's the next step? So ang sa OGCC po, what we've been doing is that we tell them to prepare your financial statements and everything so that we can compute and offer for just compensation. Kasi yun na lang po dapat on the part of the water district, when they terminate, it's terminated. Ma'am, ilan ang mga water district na umabot hanggang korte na momento nyo? Ngayon po? Ngayon ang kaso? 1 lang po. 1? Yes, sir. Okay. Metro San Fernando, La Union po. At yung iba na terminate na? Meron po umayag. Total na 3 na nag-terminate now as what I know po. Na hindi na pinahirapan? Actually, parang in limbo yung dalawa. Kasi the water districts tell me that they're trying to settle it without going through courts. Pero wala pa po akong update after that. So ano nakikita niyo po problema, ma'am? Halimbawa, sige, lahat ng mga mayors, sasabihin nila, lahat ng water district, ay na namin sa Prime Water kasi nagreklamo ng mga constituents namin, very poor ang service, hindi nagdi-deliver, etc. At kapag na-terminate yung Prime Water, ano mangyari? Sir, Sinong sasalo? Yun po ang problem. Ang problem din po kasi ng water district, since they only get JV shares during the duration of the JVA, they don't have a lot of money. So one problem for them is if it pursues through to arbitration, which is the determination of the just compensation, at kung may iba pa pong dispute, then it will cost them money to initiate the arbitration, sir. And then another thing is the operation aspect. Since they don't have a lot of money saved up, how can they sustain without... Pero teka ma'am, let me remind you. Yes, sir. Bago pumasok ang Prime Water, Yes po. marami sa kanila okay operation at kumikita. I heard po, sir. Di ba? Yes, And then sir. nung pumasok ang Prime Water, naging masama ang serbisyo, bumagsak pa yung kanilang, ayan na, si Attorney Vincent Jonas, you're the legal counsel of Prime Water? Hindi po. No, sir, excuse me, Attorney. Mr. Chair, I just want to make a reaction to what the OJCC said, and of course to what Prime Water said a while ago. Yes, sir. I am the chairman of Quezon Metro Water District, servicing Lucena City
Tayabas City and Pagbilao. Okay, sir. Go ahead. Tama po lahat yung sinabi ni Mr. Chair kanina, yung nakita natin sa video. So I do not have to narrate kung ano ang aming naranasan sa Quezon. Ang nabanggit po yung ng OJCC yung pre-termination process. Ngayon po ang Quezon Metro ay nakapag-serve na ng pre-termination process na yung pre-termination ng aming kontrata. Well, yung sinasabi ni Mr. Chair tungkol sa performance ban, yung short ng use of clarity, yung pong performance ban, taon-taon sumusulat kami sa Prime Water. Sinasabi niya namin na inadequate yung ban ninyo. At ikalawa, bakit ang inyong obligasyon ay sa Lucena? Bakit ang ban namin ay kayo ninyo sa Cagayan de Oro o di kaya ay sa Bisaya? Come on, sir. Okay. So, ang operation nyo nila ay Lucena. Oo, doon po kami nag-operate sa Quezon. Pero ang band nila ay sa Cagayan de Oro? Ang una ay sa Cagayan de Oro, pero kami sa Bisaya. Yung latest ay wari ko Dagupan. I'm not mistaken. Tsaka kulang ba yun? yung amount. OGCC? Is that legal? No, hindi po, sir. Okay. Hindi po. Pero hindi nyo ba na-detecto na meron palang ganong klase mga sistema na Sir, ginagawa ng... Yung pre-termination ay napakatagal pong proseso yun. Sapagkat unang-una mag-serve ka ng pre-termination letter, notice, and then merong mechanism pa na so many days will be required na to allow the parties to possibly reach an agreement. Kung hindi kayo mag-reach an agreement, pupunta po sa arbitration. Pero very expensive po ang arbitration. Baka it will cost the water district not less than 10, it may be 10 million to 10 million. So, hindi po namin, Sir, let me... hindi po namin kaya ang ganun. So, why yung pupunta sa arbitration dahil napakamahal? So, anong naging option nyo? Ano pong naging option nyo? Ang aming pong option ay ganito. Kung maaari po ay pumayag na sa amin ang Prime na kami lumaya na. Una kami po ay para kayo mapreso, ganun. Dahil ang unang-una po kami po ay hindi makakilos ng ayos sapagkat unang-una po ay lahat ng bagay na kailangan gawin namin ginawa na namin. We sent letter tungkol sa performance part, pinaparnisan po namin ang LUA for the information of LUA, and then yung tungkol doon sa shortage nila sa amin sa use of procurity na sangayon sa COA ay dapat dagdagan ninyo dahil lang yung inyong ibinigay na property sa kanila sobra doon sa nakalagay sa inyong JB agreement. So may sulat po kami sa kanila. Copy-paste ang OGCC, copy-paste ang LUA. Okay, sir, ano usual ang na-encounter ninyo na problema each time, hindi lang kayo, pati mga ibang local water district, na nagsasabing gusto na naming lumaya o kumalas sa inyo? Ano kadalasan ang narinig nyong response mula sa Prime Water? Wala po kaming naririnig na positive na pumapayag sila, kung hindi parang yun nga, yung huli, nag-submit ng catch-up plan. Okay. Yun po namang OGCC, in fairness to OGCC, pag lahat po yung 70 mahigit na water district na sa Prime ay lumapit sa kanila, baka po hindi kayanin ng mga abogado sa dami. Okay. In fact, sabi po meron po akong na-receive na letter from OGCC recruiting the water district na kung pwede mag-engage ng private lawyer. Ito na wala kasama ibakayat. Kaya yung po aking law officer nagsasakripisyo ngayon na siya naging abogado ng Quezon Metro. Pero sir, nandiyan yung OGCC that will serve as the lawyer of supposed to be ng the district and free of charge. Pero in fairness po naman sa OGCC, baka po sa dami namin, yung JB sa Prime ay nasa mahigit 7 po, ay baka hindi po kaya servisyuhan lahat ng OGCC. Okay, OGCC. Kaya ang sabi po ng OGCC, nagre-request sila sa amin, if possible, kayo na ay mag-engage ng private lawyer
Ay di siyempre, babayaran po namin. Which is mahal. Wala po naman kami pasweldo. Kaya nangyayari po, nasasakripisyo po yung aking law office. Yun po ang abogado ng Prime ng Quezon Metro. Okay, OJCC, pakisagot po. Yes, sir, Mr. Chair. We request the water districts who are in the pre-termination or the termination stage to, if they can only hire a retainer, an extra retainer, because we can't, honestly, tama po yung sinabi ni sir, we can't absorb all the the problems. Kulang sa tao. Super kulang po kami. There's only one team handling it. Our team. Ma'am, para mapabilis, madaling natin maintindihan. Okay. Yeah. Nag-file sila ng termination. Yes, sir. Yung isang water district. And dahil sa breach of contract, Yes of po. course, reviewin nyo yung dokumento and all, tutulungan nyo. Saan nagkakaproblema? Saan tumatagal? Tumatagal po, I think, like after, marami po kasing stage. There's the 90-day period for mutual solutions. So, it's there where the water district notifies Prime and then they try to negotiate. Sometimes Prime answers, sometimes they don't. And then sometimes they submit a catch-up plan, sir. Yung catch-up plan, sometimes ginagawa, sometimes hindi. And then when they reach the 90 days, minsan nagre-request po for extension. So pagdating doon, tatagal na naman. Saan sila humingi ng extension itong Prime Water? After ng 90 days or right Kaya nga, before. saan sila humingi ng extension? From the water districts po. sir. Ano ko sinabi ng water district ayaw na may extension? So if they don't like, then it's their option if they want to pursue termination po, sir. So if they pursue termination, what's the next step? So ang sa OGCC po, what we've been doing is that we tell them to prepare your financial statements and everything so that we can compute and offer for just compensation. Kasi yun na lang po dapat on the part of the water district, when they terminate, it's Okay. terminated. Ma'am, ilan ang mga water district na umabot hanggang korte na Ngayon, momento nyo? ngayon po, Ngayon ang kaso, one lang po. 1. Yes, sir. Okay. Metro San Fernando, La Union po. At yung iba na terminate na, Meron po pumayag, total na 3 na nag-terminate now as what I know po. na hindi na pinahirapan. Actually, parang in limbo yung dalawa. Kasi the water districts tell me that they're trying to settle it without going through courts. Pero wala pa po akong update after that. So So ano nakikita niyo po problema, ma'am? Halimbawa, sige, lahat ng mga mayors, sasabihin nila, lahat ng water district, ay na namin sa Prime Water kasi yeah. nagreklamo ng mga constituents namin, very Yes. poor ang service, hindi nagde-deliver, etc. At kapag na-terminate yung Prime Water, ano mangyari? Sir, marami. Sinong sasalo? Yun po ang problem. Ang problem din po kasi ng water district, since they only get JV shares during the duration of the JVA, they don't have a lot of money. So one problem for them is if it pursues through to arbitration, which is the determination of the just compensation, at kung may iba pa pong dispute, then it will cost them money to initiate the arbitration, sir. And then another thing is the operation aspect. Since they don't have a lot of money saved up, how can they sustain without... Pero teka muna, ma'am, let me remind you, Yes, sir. bago pumasok ang Prime Water, Yes po. marami sa kanila, okay ang operation at I kumikita. I heard po, sir. Di ba? Yes, And then sir. nung pumasok ang Prime Water, naging masama ang serbisyo, bumagsak pa yung kanilang kita. Yes po, sir. So, therefore, kapag umalis ang Prime Water, especially dito sa mga water district na ito, na they were doing good before Prime Water, Yes, sir. so hindi ka wala ng Prime Water. As a matter of fact, mga kalamang pa sila, ginhawa ang kalalabasan. Actually, sir, I agree with you. Medyo dehado po talaga yung water districts in this sense because yung ibang assets nila highly depreciated Okay, na. sige, follow-up question ko sa'yo. Apa. Bakit pumayag itong mga local water district na makipag-JVA sa Prime Water na alam nila disadvantageous para sa kanila yon? Sir, Mr. Chair, Answer us. that question Talk to me. I cannot answer because Why not?
I wasn't there that time. I didn't know the political, economic, and financial climate then. I heard lang po, they were looking for ways to expand their operations, to improve their system, and the proposal, the unsolicited proposal is really very enticing. Yun lang po yung alam ko, sir. Ako rin siguro makasagot ko to, Senator Risa, and then I'll let you ask questions. Kasi meron 5 board members ata Opo. sa local water district, and then there's this chairman Yes, sir. or general manager, GM. Itong 5 appointed ng mayor. Each mayor is allowed to appoint 2 for each term niya. Yes po, sir. So, karamihan ng mga mayor, itong mga, yung pumapayag muna, ito yung mga nag-appoint. Kasi usually, mga mayor, vice mayor, nagpapalitan na sila ng misis nila hanggang sa masakop na niya itong 5. Tama? Yes. So, pag nasakop niya itong 5, wala nang kukontra pagpasok ng prime water. Okay? Now, pagkatapos na term nitong mayor na nakapag-appoint, siya o misis niya o kamag-anak niya, natapos na, may natalo siya ng panibagong mayor, hindi na niya hawak itong 5. Tapos makikita nitong bagong mayor na nag-hick house na kami rito, umalis na kayo, paano niya paalisin yung 5? Hindi naman niya hawak. Opo. Hawak ng previous mayor. Yes. Parang ganoon ata nangyaring setup. Tama? May term po sila eh. May term po May yung term. board. Opo. Diba? Para mas mabilis. Since nandiyan yung Lua, sorry, Yes, Mr. Chair. Okay, Lua, kapag ang isang water district nakipag-joint venture agreement sa Prime Water at yung water district ay may loan sa Lua, sino dapat magbabayad noon? According to the pronouncements ng DUA noon, pagka ang water district nagkaroon ng JV, dapat pong bayaran ng utang sa Sino Lua. magbayad ng utang? Usually ang negotiations nila yung partner. So ibig sabihin dapat Prime Water. Opo. Okay. So Prime Water, is it true na sa lahat ng pinasok yung JVA sa different water district all over the country, yung loan ng water district na yon sa Lua hindi nyo binayaran at pinabayad nyo sa water district, which is hindi legal yon? Mr. Chairman, Madam Senator, sa computation namin meron pang kulang na 1.3 billion pesos na hindi pa nababayaran sa amin. Sa Lua Yep. ng mga iba't ibang water district Opo. na dapat ang magbayad is Prime Water. Prime Water, pakisagot. Mr. Chair, under our joint venture agreements, all financial obligations of the water district, including its loans to Lua, as well as to private third parties, are assumed by the service contractor, which is Prime Water. They form part of the revenue share of the water districts themselves. However, the amortization of those payments follow what would be the existing amortization or payment schedules for those outstanding loans. So we don't pay the full amount immediately, but if the loan runs for 5 years, for example, from the date the joint venture agreement was executed, it is paid within 5 So years. paano kayo makabayad? Nalulugi na kayo. Magkano utang, Lua? Are estimated po the 1.3 billion pesos. So how can you pay that? Tell us, what's your plan in paying the 1.3 billion that all these district water district owes Lua na dapat sila magbabayad at supposed to be manggagaling dapat sa inyo? Utang nila na kay Lua dapat kayo magbayad. So paano nyo mababayaran? Nalulugi na kayo, left and right na nga, kumakala sa inyo. Sabi pa ng isa, lumalayas na sa gusto nang lumaya sa inyo. Yes, sir. How can you pay? We're still hopeful that the internally generated funds of the Prime Water operations will be sufficient to sustain. No, sir. No, sir. Ito na nga binasa ko na sa kanina yung dati kumikita by the hundreds of millions. Okay? Yung local water district, nung pumasok yung Lua, yung hundreds of millions na kinikita a year, biglang bumagsak sa 20, 50, 60 million na lang. May kumikita dati ng 80 million and then bumagsak, naging 10 million na lang or something to that effect. Paano yung pamabayaran? Palugi na kayo.
with So siguro surrender nyo na lang yung inyong prangkisa and then let Lua decide kung paano nila patatakbo niya. Lua, ano mangyari kapag halimbawa itong Prime Water nagsilayasan na yung mga kontrata nilang mga water district, what's going to happen to all these water districts na kakalas? Actually po, Mr. Chair, Madam Senator, pinag-aaralan po namin yan. Ang impact kasi once these water districts kumalas o babalik yan sa pure jurisdiction ng LUWA lang. Kasi ang LUWA, pwede lang kausapin, water district lang po. Pag kumalas yan, diretso yan sa LUWA. From then on, titingnan namin yung capabilities namin to lend, engineer, or paano patutulungan itong mga water districts na to po. Kasi kung ang obligations po ng joint venture partner nila runs in the billions, hindi po namin kakayanin lahat yan. Mhm. Uutay-utay lang po namin yung budget namin kung ano man yung meron kami, both sa government subsidy saka internally generated funds ng LUWA. Yun lang po ang pagkakasyahin namin sa mga water districts na to. Okay, pero nung nakipag-enter into JVA itong water district at saka Prime Water, hindi nyo ni-review yung kontrata? Mr. Chair, Madam Senator, that's a good question. We were kept out of the loop. Why? Meron po mga pronouncements na kailangan daw mandatory ganyan, pero non-voting po kami noong time na yon. In fact, we've submitted the joint venture agreements, wala hong pirma doon ng LUWA. Ni wala mang In-exclude kayo? Wala ho. I've checked. In fact, an administrator actually said, wag na kayong umattend sa mga meetings niyan kasi hindi naman tayo bumoboto, hindi naman daw napapakinggan. So, Administrator Lapus, who passed away, said that wag na tayong pumunta. So, if you take a look at all those joint venture agreements, wala ho dong LUWA na nakapirma. In fact, nahirapan pa kaming kunin yung ibang kopya. So, ibig sabihin, hindi ka nabigyan ng power under our law na mag-review ng kontrata JVA between the water Wala district ho. and In Prime fact, Water? meron rin OGCC opinion na hindi nga kami mutuo proprio pwedeng mag-imbestiga. Galing mismo sa OGCC, Meron po. Ang ano dyan, I'm happy that the Public Service Act was passed, was amended. However, it did not give LUWA more powers. According to the IRR, it only gave LUWA jurisdiction clearly over water distribution. Ang nakalagay sa IRR, what you did, the law, the IRR and the law does not give you powers. What you didn't have before, you did not have new powers. We did not have jurisdiction or power to settle actual controversies. Wala pong ganon. Rate setting lang po kami and regulation. So yung issues on their contracts, hindi po namin pwedeng buksan. Di ba very important yun to make sure na protektahan nyo yung interest ng gobyerno? That's a very good question po, Mr. Chairman. Ang issue rin po dito, because of the joint venture, na-model po yung personality. Kasi nagkaroon ng alanganing water district or private sector siya. In fact, in ibang mga rates po nila, hindi dumaan sa LUWA. So merong ganong klaseng confusion in the law. So that was a problem. And in fact, nung last year na-appoint ako, halos lahat sila na nandito nakarating sa office ko. Yung lahat ng problema dyan, tinitingnan namin. And yung powers ng LUWA. Wala ho kasi kaming effective regulatory teeth na umalis ka yan, hindi po pwede yan, or i-invalidate yung kontrata na yan. Pwede namin pakialaman yung regulatory standards, equipment, rates. Other than that, PD 198 did not give that power. But hindi naman to naisipan ng PD 198 na may ka-joint venture partners. We are a 52-year-old agency. Hindi pa to naiisip ng gumawa ng batas ng panahon na yun. Okay, meron kasing policy din, Attorney Salonga, na kapag 150 million pesos yung contribution ng water district, that will be reviewed by NEDA. And below 150, hindi ba dapat LUWA yun? Wala rin ho sa batas yun. Ang nangyari nga ho, hindi kami naimbita. Ang ginamit were the JV rules na NEDA approved naman po.
Teka muna, kasi ang ginagawa nito mga taga-local government, hindi ko pinapatamay nandito bababaan nila kahit na 250 million, meron ako dito sa paper ko 250 million yung contribution nila, sasabihin nila 130 lang para pasok doon sa hindi na kailangan pa i-review ng NEDA. So sino ang nag-review nito? Sino ang tumitingin sa kontrata para hindi injurious sa interest ng gobyerno? Mr. Chair, Madam Senator, yan ang hindi clear. And I would propose na sana magkaroon ng specific law or kahit clause in the law na pwedeng pakialaman talaga ng much like in the power industry. Hindi ka po pwedeng mag-JV, hindi ka po pwedeng magbenta sa electric cooperative or distribution utility kung hindi aprobado ng ERC. Dito wala pong ganon, dire-diretso. In fact, yun ang issue dyan parate. There are always two rates being balanced. The bulk water rate, kung ano man yan, and the consumer rate. Hindi rin clear. Parang puro na foresee na Yung tanong ko po kanina, magkano overall ang na-loan ninyo sa lahat ng mga bangko para ponduhan itong mga JVA ninyo sa iba't ibang water district? Can you tell us? Yeah. The total Mr. Chair, amount? as far as I know, it's 22B. 22B? Yes po. Niloloko mo naman kami. Nakuha mo lang mong panot. Hihingin ko, ipisabina ko yung mga records ninyo. Believe me, believe you. I know for a fact na tinatago niyan sa iba't ibang mga agency na hiningi sa inyo for the longest time at hindi ka nag-cooperate. Pero dito sa akin, papasabinan ko yan. Kapag hindi mo binigay sa akin yung tamang dokumento, sinungaling ka, pakukulong kita. Maniwala ka sa hindi, taga mo yan. Anyway, ngayon sir, 22 bilang ang utang nyo sa loan sa bangko. Ang pagkarinig ko, umutang kayo somewhere around 150, 160 billion. At yung 150 to 160 billion, ayon sa core report. At na-invest nyo lang ata doon, parang 20 lang. At yung 130, ginamit nyo sa ibang proyekto, parang ganun. Meron ganun mga balita Mr. Chair, we're not aware of that figure. Our total debt is 22 billion. Some of that is working capital that's revolving. Some of that is working capital. Now, meron din mga bali-balita kasi ito yung mga balita. Financial statements, ipapasabina ko. Committee Sec, sabina mo yung financial statements. Issuance of subpoena duces tecum. The committee is hereby ordered to issue a subpoena duces tecum to the officers of Prime Water to bring all pertinent joint venture agreements between Prime Water and concerns water districts. Kasama na doon lahat ng financial statements. Amendment, Mr. Chair. Addition, Mr. Chair. Yes, go ahead. Kung maaari din yung pertinent documents of at least the two other big concessionaires na inimbita natin sa hearing, baka there may be common concerns across na paglabas ng committee report, may rekomendasyon that will benefit all of their customers o pwede natin i-compare and contrast yung mga financial statements nila, Mr. Chair. I so move. Thank you. Take note of that, Committee Secretary. Meaning po, Mr. Chair, meaning po, in addition to Prime Water, yung sa Metro Pacific at sa Manila Water, Mr. Chair. Salamat po. Thank you, Senator Riza. Merong balita rin, Prime Water, and siguro pwedeng ma-confirm to ng DUWA or OGCC na binibenta nyo raw po yung Prime Water. Is that true? Kawawan mo nyo mapagbentahan nyo. Sir, Mr. Chair, as far as I'm aware, our parent company has always been exploring opportunities to collaborate and to enter into partnerships. The capital requirements for pursuing joint venture arrangements are extreme and very significant. And so now that we are doing the third-party financing from our financial institutions, we're also open to partnerships and collaborations with third-party investors. Pero kung nangyari, any agency can answer this, can say anything they want to and answer my question.
kapag nagkaroon ng bentahan, halimbawa binenta ng Prime Water, kung kanino man, yung stake nila sa mga different local water district, sino ang mag-oversee to make sure na magiging maayos yung bentahan at this time around hindi na maging disadvantageous sa gobyerno yung magiging bentahan? What agency would that be mag-handle? Mr. Chair, Madam Senator, pipilitin namin na masama kami doon para Okay. sa review. Very good. This time, wag na kayo ma-exclude. Yes, sir. Kasi papayag ka ba, palagi na lang kayo inaapi. Parati na kami nagugulpi, sir. Nagugulpi na api pa. Doble. Okay. Senator Risa, you have some questions? Salamat, Mr. Chair. Additional questions para sa DOH, kay Engineer, I'm sorry, I forgot your name, sir, online. At baka pwedeng dagdagan din ng LUWA at NWRB. Sir, Engineer from DOH, yes, sir. Engineer Cruz, ayun po. Yes po, ma'am. Yes, sir. Malaking panganib sa kalusugan yung maduming water supply, obviously. Kaya dapat laging binabantayan. Anong tulong po ang maibibigay, ng LUWA at NWRB, katulong ang DOH para sa local water districts at LGUs sa paggawa ng regular local water quality testing and monitoring? Baka pwede kayong mauna, Engineer Cruz. Yes po, Mr. Chair and Madam Senator. For the DOH po, we have the Philippine National Standard for Drinking Water 2017, which sets the standard for the microbiological, physical, and chemical quality of water. And all drinking water service provider has to follow that standard po. And their water should be tested at DOH accredited water laboratories. Yes po. Yan lang po, Mr. Chair and Madam Senator. Thank you. Salamat, Engineer Cruz. Meron bang maidadagdag dito ang LUWA at saka NWRB? Paano kayo pwedeng makipagtulungan sa DOH at siguro dito rin sa mga DOH accredited facilities para dun sa water testing? Pati langit, Mr. Chair, nagagalit Nanggagalaiti. sa sitwasyon. Yeah. Para ma-uphold itong nakasaad sa Philippine National Standards for Drinking Water. Attorney Salonga. Mr. Chair, Madam Senator, pagka napagkaluwagan kami ng Kongreso ngayon, bubuhayin namin ulit yung mga laboratories namin. Meron po dati. Dati po meron. Ilan po yun noon? Meron po sa LUWA, ang balak po namin magbaba sa mga water districts para magkaroon sila ng sariling laboratories para hindi na pinapadala sa Manila. Bakit po? Engineer Cruz, yung mga DOH accredited facilities ba, panay dito lamang sa NCR or nationwide din po? No Chair. po, Madam Senator. It is nationwide po. Nationwide. Pero kulang pa po ba? Makakatulong kung merong dagdag na LUWA revived water labs? O sapat na po ba yung DOH centers, Engineer Cruz? DOH facilities? It could help po, Madam Senator, if there are additional water laboratories accredited by the DOH po. Yes po, pero sapat na po ba sila or would you welcome na buhayin ulit ng LUWA yung kanilang water laboratories? We welcome po, Madam Senator, the suggestion of LUWA. Thank you po. Salamat, Engineer Cruz. So, Attorney Salonga. Yes, Mr. Chair. So, yeah, lundag-lundag tayo. Mr. Chair, may I be recognized? One more, isa lang muna, sir, and then Thank you, I'll get back to you. Kowa, kanina ko pa nakita tong si Director Susan, paniantingin niya sa notes niya. So, ito kakailanganin ko ng pagsilip-silip mo sa notes kanina pa. Ano yung mga nakita niyong discrepancy, problema sa pag-audit niyo dito sa issue na pinag-uusapan natin ngayon sa Prime Water? Nakita yung Sir, problema and then ano po yung recommendation ninyo doon sa... Sir, good afternoon po, sir. Madam, good afternoon and everyone. My name is Glorina Bisuson, assigned the Assistant Director of Cluster 3 Corporate Government Audit Sector that is under the audit supervision of the LUWA. But we have a separate audit team, sir,
from the water district, who could answer that? We have And the ones who we have are, that? we have audio teams, visual. Audiovisual, okay. I mean, virtual, okay. And her name is what's his name or her name? Di gusto ko lang malaman doon sa nakita niyong problema dito sa nangyaring takbo sa kontrata between Prime Water and then the water districts. And then ano po yung naging recommendation ninyo? So, nandiyan ba yung taga-COA? Yes, we have the following virtually present: Rose Ann Pulintan, Raymond Gonzalez, Reynald de la Torre, Arcel Dabu, Julieta Musni, Donna Panoy, and Janet Caparas. Okay, Director Susan, among those names mentioned, sino yung dapat sumagot doon? From them, sir. Anyone? Okay, anyone? Those names that were mentioned, you're free to speak now. Wala ata. COA representatives virtually present: Adeline Grace Magnaye, Charito de los, Rose Ann Pulintan, Raymond Gonzalez, Reynaldo de la Torre, Arcel Dabu, Julieta Musni. Baka malis na sila. Hello, good afternoon po. Magandang hapon po, ma'am. Good afternoon po, Chair. State your name po. What's your name, ma'am? Yes po, this is Janet D. Caparas of Water District Audit Group, COA Region 3. Okay. Sige, ma'am. Ano po yung nakita niyong mga problema at ano po yung mga ginawa niyong rekomendasyon? Yes po, sir, related po sa joint venture implementation, yung pong mga audit teams na naka-assign po sa water districts, marami po silang audit findings related to yung pong deficiencies dun sa implementation ng JVA. Like yung pong mga deficient capital expenditure of the JV partner, under implementation of capital expenditure projects, delayed performance review, and then yung pong lack of a rewards and penalty framework, and yung failure to forfeit yung pong performance bond despite yung failure ng Prime Water to fulfill its service obligations. Okay. Now, ano po yung mga recommendation para dun sa nakita niyo mga discrepancies po? Pardon po? Ano po yung mga ibinigay niyo recommendations para mabigyang solusyon yung mga discrepancies na find out po ninyo? Yes po, sir. This audit findings are annually po. Meron po kaming kinoconduct na audit, and these are reiterated in our audit and incorporated in our financial audit report. Pag once na hindi po implemented ng management and hindi po na implement din po sa part ng JV partner. Pero kayong binibigyan ng recommendation doon sa discrepancy na nakita ninyo. So once it's not being implemented, kung ano man yung sinabi nyo doon sa recommendations. Yes po. For example po. Pag hindi po na-execute yun, ano pong mangyari? Anong next move po ninyo? These observations po, iba-iba po yung pwedeng maging audit recommendations ng team. And like for example po, yung pong mga issued inventories to the JV partner or specifically for Prime Water, there were unpaid inventories issued. Nag-i-issue po kami ng notice of charge sa management sa mismong water district, and included po ang Prime Water as liable dun po sa notice of charge. Okay, paano po yung execution po noon? Okay, sige, meron po kayong binigyan ng recommendation na dapat sundin at gawin ng Prime Water. So, sino hong magsisiguro na dapat masundin po nila yon? At paano pag hindi po nasunod? Yes po, the responsible
officers po, specifically yung management and yung board of directors, sila po ang primarily responsible for the implementation of the audit recommendations ng team. And kapag hindi po nila ginawa yon, yun po sir, every year po sa conduct ng audit ng COA, nire-release po namin iyan through our financial audit report and discussed with management kung ano po ang kanilang action taken. Okay, kaya ma'am, I know, wala ho kayong enforcement power doon sa mga pina-implement ninyo. Nakita nyo sa ginawa nyong audit sa anumang agency o Prime Water. Pero ang sa akin point out ba na wala ba kayong pinagre-referan na agency ng gobyerno para masiguro na yung inyong recommendation ay magawa ng inyo pong inaudit at nakitaan nyo po ng discrepancy? Kasi sa nakikita ko po daw, sa ngayon wala po kayong ngipin. Ano po? Kung ano lang po yung na-find out ninyo, isusulat niyo po yon. Ito yung nakita namin sa ginawa naming pag-audit. And then you make a recommendation para makorek yung nakita nyong problema. Kanino nyo pinapasang agency sa case po nitong sa Water District and Prime Water na para masiguro na ma-implement po yung inyong recommendation? Meron, wala po? Yun ang pong sagot. Meron pong mga yung regulatory agencies like yung LUWA din po and sa OGCC. Okay. With respect po halimbawa sa review and approval of the water safety plan and so pinaforward niyo po sa LUWA yung findings ninyo ng audit po ninyo. LUWA and OGCC, sabi niyo po kanina, para yung dalawang agency, they will make sure na ma-implement po yung inyong recommendations. Yes po sir, na-furnish po sa kanila yung financial audit report ng commission. Tama. Every year po yun, sir. Mr. Chair, Madam Senator, we get a copy at the end of the year. So, pagka ganun po, ma-action na namin. So, anong klaseng action po na bibigyan nyo halimbawa? Pag nakita na mayroong deficiency doon sa hindi pagsunod sa kontrata? Ano po pag sa tingin ko po, pagka nakita namin na ganun talaga, pwede naming pa-check yung management na per your contract, ganito. Kaya lang po, ang state natin ngayon, it was only May this year na nakakuha kami ng kontrata ng mga... wala ba kayong kapangyarihan para ipa-cancel, i-terminate? Wala po Yung kontrata? Wala po. Wala po kaming... Kasi halimbawa, maraming findings na itong Commission on Audit for the past 5 years, sunod-sunod yung mga violation, 10 years na. Wala kayong karapatan na sabihin, itong Commission on Audit, every single year, pinapakita sa amin yung mga deficiencies nyo, ng mga pagkukulang nyo, at mukhang disadvantages talaga sa gobyerno. LOA, do something about this. Wala kayong ngipin para sabihin, teka muna, marami nang pagkakataon na may correct yung problem nyo, hindi ko na-correct. Prime Water, therefore, sa ngalan ng gobyerno, iteterminate namin yung kontrata nyo, period. There's no such thing? Mr. Chair, Madam Senator, ang nabigay lang sa aming power is the rate setting power. So, if there's anything for us sa ngayon, sa wish list namin, it is the power to do exactly that, to enforce and to reach specific water districts, including their officers. Kasi ngayon, ang nangyayari po, ang away ng LUWA, minsan, pagka lumaki na yung water district, hindi na kami regulator. Meron na nga ho kaming mga kaso ngayon na may mga water districts na ayaw sumunod sa amin. Dahil? Pwede lang daw sila sumunod sa LUWA pag may utang sila sa amin. Pag walang utang, hindi na sumusunod sa amin. Meron ho, and I'm actively fighting cases in court for that jurisdiction. Sa kaso nito mga lumalapit sa amin ng mga complainants na pinapakita na napakarumi na ng tubig at meron ng mga nagkakasakit, wala man na pupunta representative ng DOH dun sa lugar para inspeksyonin at magdala ng mga gamit at dala sa laboratory yung mga tubig na marurumi, and then pag nakita talagang marumi yun at pagmumula ng sakit, pa-stop muna yung operations ng
prime water at hanapan mo na ng solusyon na kapalit kung mawawalang prime water, etc. Or at least talk to different government agencies habang pinapa-stop ang operation ng prime water. Yes po, Mr. Chair and Madam Senator. We have put a joint administrative order, JAW with DOH, DILG, that all LGUs should establish the local drinking water quality monitoring committee that will oversee the quality and standards of their drinking water. And Pero teka muna, sir. Anong title mo dyan, Mr. Cruz? Engineer Cruz? Yes po. Ang dami ng namimedya ito, nati-TV pa, nati-Facebook, na YouTube, nati-TikTok, lahat-lahat andun na at pinapakita ng mga consumer na sakop ng prime water, kung gaano karumi ang tubig, mukhang putik, hindi na pwedeng, kahit man ng panligo, hindi na pwede. Andyan yan lahat for everybody to see. Wala man lang kayong ginagawang reaksyon na, hey, pupunta kayo mismo motopropyo, hindi na kailangan meron pang magdikta sa inyo na, oy, punta na kayo doon sa Kamanaba, punta kayo sa Cavite, punta kayo sa Bacolod dahil marumi mga tubig doon. Baka that will cause an epidemic. Magkakasakit mga tao. Larga na at inspeksyonin na yun, water, yung quality of water nandun. You're not doing it, motopropyo? For that matter, sir, it's the LGU call po, and the LGU can consult our regional offices. But that's a matter of national concern. Kasi tubig na pinag-usapan natin, health ng mga kababayan natin all over the Philippines, all over the country. Yes po, Why wait sir. for the LGU? Why not coordinate with the LGU? Kayo nga sabi ko, motopropyo, kayo mismo lalapit sa LGU. Yes po, sir. The LGU can cancel their business permit and their No, sir, kasi karamihan sa mga LGU, sorry hindi naman lahat, naging kasabwat eh. Yung iba sa kanila, hindi man kasabwat, wala silang magawa dahil yung dating local executive doon, mayor, yun yung may hawak doon sa board members ng local water district. So dapat, sir, kayo dyan kaysa nangungulangot lang kayo dyan sa DOH, lumarga naman kayo. Pag may nakita kayong mga problemang ganon, mapapalita sa TV, sa news, kayo mismo pumunta doon. Magdala kayo ng laboratory equipment para i-test nyo yung tubig. And then once na-test nyo talagang magkukos ng sakit at unhealthy for drinking, idideklara nyo na bago magkaroon ng epidemic, stop operation kayo. Gamitin nyo gagamitin ngayon ng iba't ibang agency yung inyong findings para totally mapa-stop itong prime water, or eventually, because of your recommendation, itong prime water, matiterminate yung kanilang kontrata at kahit anong TRO pang gagawin nila, mahihaya naman siguro yung korte na papanig sa kanila dahil meron ng desisyon mismo galing sa DOH na hindi pwedeng inumin itong tubig na galing sa prime water at magkakasakit yung mga tao. Therefore, nirekomenda nyo, ikakansilin o stop operation muna ang prime water. Wala naman sigurong korte na papabor sa TRO na ipa-file ng prime water. Nagets niyo po? Yes po, Mr. Chair. We will coordinate po with our regional offices po. We have next time, sir, gawin niyo po. Okay, sir? Hindi yung kailangan pa kayong tawagan. Dapat on your own, umaksyon na kayo. Mr. Chair, may I interject? Kanina pa ito si Engineer nagsasalita. Sige, pagbigyan na kita. Engineer. Ayan po, thank you. Good afternoon po sa lahat, Mr. Chair. Good afternoon, Madam Senator. In support lang ho dun sa DOH, sa aming pong case sa Santa Cruz, bali, maganda po yung suggestion ng ating pong administrator ng LOA, si Admin Salonga, na magkaroon ho tayo ng laboratory sa mga water districts. Sa case po kasi namin, 2 consecutive years na nagkaroon ho ng failure, or ang sinasabi po ng mga laboratory, accredited DOH laboratory testing centers ay typographical error. So meaning, may nakuha po kaming laboratory results which is the physical and chemical analysis na nung isinubmit po sa amin through Prime, si Prime po kasi nagpa-test.
So after a month, ibinigay po sa amin yung laboratory result. Then upon checking, nagkakaroon ho kasi kami ng systematic checking of the laboratory result. It turned out na kami pa ho yung nakakita na may isang parameter na failed. Pero dun sa remarks, passed. Kaya, ba't di pinayagan ng Prime Water ang gagawa ng lab testing o hanap ng laboratory para mag-test ng kanilang putik na tubig? Bali sa operations po kasi, part of the operations is the laboratory testing. So sa amin pong natira po sa aming budget ay wala po yung part of the OPEX. The operation expense is part No, niya sir, gusto ko maintindihan ng mga ordinaryong mamamayan. In layman's term, layman's parlance. Ayun, di ba sir, okay, meron ng kumakalat, lumalaganap na ng mga videos dyan na yung tubig galing sa Prime Water, putik na hindi na pwedeng inumin, marumi, etc. Wala man lang sa inyo kusa ang pupunta doon sa Department of Health para inspeksyonin. Sandali lang. Kuha ng specimen at dalhin dito sa central office para i-check kung yung tubig ba talaga ay marumi at yan ba'y magkukos ng sakit, etc. Why allow Prime Water na sila mismo ang kukuha ng sample nila at sila magpapacheck? Of course, lalabas yan na yung tubig, holy water yan, pwedeng inumin yan. Eh syempre, silang kumuha ng kanilang laboratory tester. May I, sir? Ako po being the General Manager of the Santa Cruz Water District, being the government agency, kami po sa part namin, naulit po kasi siya this year, January. So ang naging action po namin is to magkaroon kami ng independent testing. So kami na po mismo out of our budget, kami na ho yung nag-conduct ng water testing. So at the same time, pina-shutdown namin yung concerned pumping station. Ang concern ko lang din po is baka po makatulong if ever, baka naman po pwede na yung mga accredited laboratory testing centers medyo mahigpitan din naman po ng DOH kasi nakakapaglabas po sila ng mga laboratory results na pag tinignan sa parameter failed. Pero as a remarks, passed. Kaya nga, sir. So sino ang pumipili ng testing center? Yung Prime Water. Sa case mo namin... So ba't pinapayagan yung luwa? Ba't di kayo himasok doon? Na para kayo na magsabi, teka muna, may mga reklamo na nakikita na sa video, sa TikTok, sa Facebook, etc. Okay, kailangan magkaroon ng testing sa mga water na ito nang galing sa Prime Water. And then, tawagan yung DOH para yung DOH mismo padala ng mga tao nila para sila mismo mag-test, hindi yung Prime Water. Tama sa Prime Water, pinapalabas na malinis pa yung tubig nila kahit na ganun karumi pa. Actually, sir, Mr. Chair, Madam Senator, nagulat ako na yung Prime ang nag-testa. Meron po kasi pinapadala sa aming monthly reports talaga. Na check namin kung ano ba yung... Bakit pinapayagan ng Prime Water na magtitest ng tubig nila na inireklamo? Bakit hindi independent body o ibang agency? DOH, tulad DOH. Tama po. Sa amin po kasi call ng Water District kung saan. Ang gusto ko po sana talaga, luwa mismo ang may test. Dapat. Nawala na yun eh. Bakit kayo po sa Water District pinapayagan nyo ang Prime Water na magte-test? Bali, Mr. Chair, ang nagte-test po ng laboratory ay hindi po mismo si Prime Water, kundi yung isang accredited ng DOH laboratory testing. Pero silang kumukolekta. Ang nagko-collect po is the DOH accredited lab testing hindi, center. pero sino kumukolekta ng specimen? Si mismong DOH accredited laboratory. Kanina, bakit may Prime Interjection, Water? Mr. Chair. Go ahead, Senator Risa. Engineer Cruz. DOH Engineer Cruz. Sa Water District pa ako, madam. I know, sir, pero follow po Sige. yung point nyo, Attorney Moneda. Kayo ba si Engineer Baldovino? Yes po. Which one po? Engineer Baldovino? Engineer Baldovino. Yes, sir. So, Engineer Cruz sa DOH, narinig niyo po yung sinabi ni Engineer Baldovino ng Santa Cruz Water District. Di ba sabi niyo kanina, accredited ng DOH yung mga water testing facilities. Paano po itong water testing facility sa Santa Cruz, nag-test ng tubig, tapos may typographical daw na resulta na failed. Pero lumabas ang overall assessment ay passed. Hindi niyo po ba ino-oversee yung ganyang mga DOH accredited facilities para hindi po mag-falsify ng resulta at ilagay sa panganib ang kalusugan ng mga tao? Engineer. Yes po. If I may, before you answer that. Yes, Mr. Chair. Okay. Yung
DOH accredited laboratory na nag-test sa Prime Water na pinasa nila, tanggalan niyo po yan ha, Engineer Cruz, gusto ko matanggalan ng accreditation yan. Hindi ako nang bibiro. At lahat ng mga DOH accredited na mga laboratories na nagtetest ng mga tubig, water from Prime Water at pinasa, I want a copy of each and every one of them at gusto kong matanggalan sa accreditation. Pag hindi, tatamaan ka sa akin. Sorry, sir. Go ahead po. Pakisagot. Mr. Chair, Madam Senator, we have the office that in charge of the accreditation of the DOH Water Laboratory, the Health Facilities and Health Services Bureau, HFSRB, that headed by Director Annette. Andyan po ba sila kasama nyo? Ay, ibang office po siya, Madam Senator. So physically wala, hindi po kasama nyo ngayon? We will get po the name of the laboratory and exact address. We will refer it to them po. Thank you. Engineer Baldovino, anong pangalan po at address nung DOH accredited facility na iyan? Isa pong Cosmo Lab at saka po isang Scientia Tech. Yun po, Engineer Cruz, Cosmo Lab at saka Scientia Tech. Paki-furnish ang komite nung exact addresses nila para ma-forward po namin kay Engineer Cruz sa DOH. Engineer, paki-check nyo lang kasi yung ganyang mga failed pala sa isang parameter pero palalabas in overall pass. Parang sa pelikula nangyayari yan. Senator, yes, very Mr. clear Chair. to me na yung DOH accredited laboratory na pinagtestingan ng tubig ng Prime Water na compromise na. Plain and simple. Ngayon lang kaya, Engineer Cruz, lahat ng mga kulay tulad nito galing sa Prime Water, bago ipatesting sa mga laboratory, inumin mo muna. Ikaw muna mag-test. Palagay mo, sir. Di ba, sir? Kasi pumapasa rin lang eh. Kayo nagbigay ng accreditation doon sa laboratory na yun, kung anong pangalan ng laboratory na yun, pinasa, edi, umpisa nyo muna para kapag sumakit siyan mo tapos pinasa nila, edi, matik, motopropyo, sisibakin mo agad yung accreditation nila. Entiende? Ikaw muna mag-testing. At least pa-testing ko sa... We will refer it to FHSRB, sir. Hindi, naging sarcastic lang ako, sir, kasi piko na ako eh. Maraming nagkakasakit ng mga kababayan natin, and yet, wala pa kayong ginagawang action motopropyo. At bagkos, yung mga binigyan yung accreditation, yung pa ang nag-certify na malinis ang tubig ng Prime Water. Before the threshold was 150 million pesos na dapat contribution ng local water district to enter into an agreement with the private water supplier gaya ng Prime Water. From 150, now it has been raised to 50 para hindi review, okay, yung JVA, yung para hindi ma-review, dapat 150 million above. Ngayon ang ginawa ng PPA code, sa PPA code, PPP code, ginawang 15 billion pesos ang project cost para maging subject to review. Less than 15 billion ang project cost, no review. Oh, mapapamuras. God damn. Sino ba namang Poncio Pilatong Kengkoy ang may pakanan itong PPP code na to? Saan ka makita ang 15 billion pesos na project, total project, sa isang lugar? Of course, wala. So ang mangyayari, lahat ng mga proyekto from now on will no longer be subject to review. Kung ito 150 million nga nalulusutan. Ito pang 15 billion. Sasabihin, wala, yung project namin. Kahit pa sabihin natin 1 billion, 2 billion, 5 billion, 15 billion. Yung may gawa nito hungog Itong code na to, sorry. Mr. Chair, yung 15 billion threshold po is for approval of National PPP Council. No, total project po itong 15 billion, di po ba? Opo. Total project for a certain area. Opo. Oh.
So that's for Ang the laki po, approval 15 of the billion. process. But there are other safeguards within the PPP. Which is? Which is, for example, for unsolicited proposals. Yung unang entry po ng unsolicited proposals into the PPP process is through the PPP Center. So sa amin po, isasubmit yung mga unsolicited JV agreements, for example. And the PPP Center would undertake a completeness check. So sisiguraduhin po namin na lahat ng requirements ay kumpleto. Kaya nga, lahat ng requirements ay kumpleto para sila ay mag-undergo sa isang review. The project must be 15 billion pesos total project. Mr. Chair, with all due respect, hindi po yun. Lahat po ng unsolicited PPP projects, dadaan po ng PPP Center regardless of project cost. Dadaan sa PPP for review. Opo. Whether it's 15 billion or not. Or not. So ano itong 15 billion pesos? That's for yung approve ito ng NEDA ICC board. Opo. Para ma-approve po ng NEDA ICC board. Opo. Oh. So ang approval po ngayon, merong iba-ibang project thresholds. So kapag mas mababa sa 15 billion, if it's a national project, ang mag-a-approve po ay either ang head of agency or yung governing board po of national project. What if it's not national project? It's just ang local. mga water projects po ay tinuturing na national projects. Lahat ng whether sa local? Opo. Okay. So if it's national project, say for example, sabihin natin Bacolod. Okay. So that's a national project. So now, hindi kailangan ng 15 billion pesos yung total amount ng project para ito ay aprubahan ng NEDA? Kailangan po 15 billion para umakyat ng ED Council or NEDA board. Kailangan 15 billion. So pag less than 15 billion, less than 15 billion, ang mag-approve po ay ang head ng IA or the governing board po of the implementation. So meron pa ring review. Meron pa hong review. So yung doon sa 15 billion, ito yung papasok sa NEDA. Less than 15 billion, meron pa ring review. Kaya lang doon na sa PPP Center. And they will do the same review as the NEDA is doing. Yung PPP Center po ay pwedeng tulungan ng IA to do a detailed evaluation. Ang isa pong bagong nilagay sa PPP code, yung negotiation gagawin bago i-approve. So mas may power po ang IA to say na hindi ako agree sa mga provisions na to. I-align natin kung ano ang mga sinong head ng IA? Mandatory provisions. Sinong head ng IA? So for let's say it's a water district. Exactly, local water district. Local water. Oh, sila din mag-approve, sila din yung may say. Binigyan niyo rin doon sa local water district. Pero at this point po, yung final contract, because it's considered as a national project, ang magre-review po ng kontrata ay tatlo. Ang PPP Center, ang Statutory Council, which may be the OGCC or the OSP. Hindi, pero yung head ng IA po ay yung local water district. Yes po. Na meron pong say dahil po siya ang head. Opo. O di po ba? I rest my case. Huwag na ho kayong humirit. Anyway, may problema po talaga. Anyway, kaya nga nandito tayo, gagawa kami ng batas na para itong mga problema na ito, kaya natin matugunan. Okay? 2023 law po ito. Sponsor ni Senator JV. Okay. Sige. Senator Riza, in an hour, magkakaroon na tayo ng plenary sa session sa plenary. And so, therefore, I would allocate some time dito sa mga resource person natin na nanggaling pa sa malalayong lugar. I'll let them speak para hindi naman masayang oras nila pagpunta rito. Let's start with Dr. Raul Olivares from San Pedro Water District, Laguna. Sir, can you limit it to 3 minutes para yung iba makapagsalita din? Dr. Olivares, yes, sir. Mr. Chairman, my opening statement or okay. Magandang tanghali po. Yes, sir. Mr. Chairman, Rapi Tulfo and Madam Risa Ontiveros.
Ako po si Dr. Raul Olivares, Board of Director ng San Pedro Water District, ay humaharap sa Senate Committee on Public Services na sa ilalim ng ating chairperson, ng ating kagalang-galang na Senador Rapi Tulfo. Sa ngalan po ng pamunuan ng San Pedro Water District o SPWD, nais kong kumpirmahin na ang SPWD ay nasa proseso na para ipawalang bisa ang aming joint venture agreement sa Prime Water na nagdudulot ng reklamo sa tubig. Nakakaabot sa aming kaalaman ang lahat ng mga reklamo sa tubig na bigo ang Prime Water na tuparin ang obligasyon na gawing 24/7 ang supply ng tubig sa lahat ng mga customers sa loob po ng 5 taon. Ang aming taos-pusong paumanhin sa perwisyong dulot nito sa aming mga kababayan sa San Pedro, Laguna. Noong October 30, 2024, kami ay nakapaghain ng Notice of Intention for JBA Pre-Termination. Nakausap namin ang presidente ng kanilang kumpanya na narito po ngayon at idiniin namin ang kakulangan ng pondo ay ang ugat ng problema kung bakit hindi nila natupad ang kanilang mga obligasyon. Hiniling namin sa kanila na magkaroon kami ng special deposit or joint venture account na kontrolado ng SPWD at Prime Water para matiyak na may nakalagak na pondo para sa mga proyekto na naaayon din sa 2013 NEDA guidelines. Pero makalipas ang 90 days simula sa pag-issue ng Notice of Intention for JB Pre-Termination, hindi na resolba ang mga seryosing issue sa supply ng tubig. Kaya sinundan namin po ito sa pag-issue ng Notice of Amicable Settlement noong February 4, 2025 para bigyan ng pagkakataon ang Prime Water na ayusin ang mga issue sa loob ng 30 days. Lumipas po mga araw ngunit hindi nagtagumpay ang aming pakikipag-usap sa pamunuan ng Prime Water. Hindi umubra ang aming mungkahi na magkaroon kami ng special deposit or joint account para tiyakin ang pondo sa mga proyekto. Kaya po, noong June 13, 2025, nag-issue kami ng final notice of JB termination sa Prime Water para mapayapang tapusin ang aming joint venture at mabawi ang pangangasiwa sa supply ng tubig. Ngunit hinahadlangan po kami ng mga legal na proseso na nakapaloob sa joint venture agreement katulad po ng magastos at mahabang proseso ng arbitration. Patuloy po namin gagampanan ang aming obligasyon na bantayan ng serbisyo ng Prime Water at itatawag pansin sa kanila ang mga reklamo sa tubig. Patuloy po kami nakikipag-ugnayan sa Office of the OGCC para hingin ang kanilang patnubay at siguraduhin ang legalidad ng aming mga hakbang. Bilang isa po sa mga inimbitang resource person, nais po namin samantalay na pagkakataon ito para banggitin ang ilang mga suggestion bilang contribution sa Senate inquiry in aid of legislation. Kung mamarapatin po ng committee ito. Go ahead po, sir. Una po, repasuhin o pag-aralan ang paglagay ng arbitration clause sa mga joint venture agreement at tiyakin maging mabilis ang pagresolba ng termination ng joint venture, lalo na at higit kung malinaw ang ebidensya ng paglabag sa kasunduan. Pangalawa po, magkaroon ng performance bond na katumbas ng kabuuang capital investment na ilalagak ng private partner sa buong termino ng joint venture. Ang nangyayari po kasi ngayon, yung performance bond po, para po yung 1 year, yung binibigay sa amin pong yung fixed revenue share, yun po ang equivalent ng performance bond. Sa amin po, ang fixed revenue share namin, equivalent to 25 million a year. So yun po lang kanilang bond. Pero ito pong aming suggestion, yung kunyari nakakontrata sila ng 25 years, yung pong 25 years na yon ang bibigyan po nila
ng performance bond. At lastly, yan po ang pinaka-importante, magkaroon po ng special deposit account. Ito po yung joint account na kontrolado ng Water District at ng partner para tiyakin na may pondong nakalaan sa mga gagawing proyekto. Kahit po yung 1 year lang, para po makasiguro kami na yung kanilang projects for that year ay ma-implement kasi po merong pondo. Kasi po, ang problema kasi ngayon ng Prime Water is the funding. So para po tayo makasiguro na may papatupad na ng Prime Water o any third party, talagang yun po, joint account ng Water District at saka... Sir, may pang magsasalita. Hindi Okay na, sir. tapos na po. Tapos na. Hanggang dito po at maraming salamat, Sige, sir. Mr. Chair. Next naman is si Nino O'Connor, Lead Convener, Water for the People's Network. Sir, Mr. O'Connor, go ahead. Maraming salamat po, Mr. Pakikisa Chair. po, sir. Maraming salamat po, Mr. Chair, Madam Senator. Magandang hapon po na imbag na alok kayo amin. Ako po si Nino. Mula po sa Water for the People Network La Union. Consumer po ako ng Prime Water. Gusto ko lang po iparating sa kapulungan na to yung dinadanas namin problema, serbisyo ng tubig sa La Union. Sa katunayan po, malaman na po yung video na present ni Senator Tulfo kanina po. So, hindi ko na po siguro ulitin yon. Ang gusto ko lang pong itanong ay kung ang joint venture agreement ay para sa ikabubuti ng serbisyo sa patubig, bakit po dumaranas kami ng pagdurusa ngayon sa La Union for almost 10 years na po. Since 2016 na pumasok ng joint venture agreement yung Metro San Fernando Water District at yung Prime Water. Ang pasado lang po ang Prime Water sa aming probinsya ay yung pinakamataas po yung kanyang rating sa collection efficiency. Dahil kahit po walang tumutulong tubig sa gripo namin, naniningil po ang Prime Water. More than 90% po ang collection efficiency ng Prime Water sa amin. Para po sa kalaman... So, hindi ko kayo nagbayad? Napupunta po sa arrears, Senator. So, utang po yun ng consumer palagi. Kahit na wala kayong nakuhang serbisyo? Kahit po wala, kahit po zero po. Sa kaalaman din po ng lahat, si Presidente Marcos po, taga Ilocos po yan. Ang regional center po ng Ilocos ay San Fernando City, La Union. Nandiyan po yung majority of the 22 barangays na affected o service area ng Prime Water. 17 po yata. Nandiyan po sa San Fernando City. Lahat po yan, wala pong supply ng tubig. Ang mga regional centers po ng Ilocos, ng Region 1, nasa San Fernando po. Kung papasyal po kayo sa mga opisina ng gobyerno doon, hindi po kayo makakapaniwala kung bakit walang tubig yung mga gripo. Even yung mga establishments po. Ang hinihiling lang po namin bilang consumer, parang hinihiling po namin sa kapulungan na ito, makagalang-galang na senador po ay wag na po sana nating hayaan na maitali pa kami for another 25 years sa gantong sitwasyon. Kami po naniniwala makapangyarihan yung nasa likod ng Prime Water. Sa katunayan, nag-declare po yung local water district namin ng termination pero nagawa pong baliktarin yung desisyon sa dalawang korte. Sa katunayan po, sa ngayon, di namin alam kung nasaan na yung laban ng local water district namin. At hanggang sa kasalukuyan nga po, hindi po alam ng mga consumer, even po yata ng aming local government unit, kung ano po yung laman ng joint venture agreement na pinasok ng water district. So, ba't di kayo nabigyan ng kopya? Nakailang ulit po kami, sir, Mr. Chair, na humingi po ng kopya even po dun sa local hearing po ng probinsya. Palagi pong iginaganon sa amin yung non-disclosure agreement na wala raw kaming karapatang malaman yon. So, sabi nga namin, tingin po namin essential public document. But anyway, Mr. O'Connor, I assure you, ipapasabi na po ng committee na ito lahat ng joint venture agreement ng Prime Water sa lahat ng mga water district. Maraming salamat po, sir. At maobliga silang ipakita sa Maraming salamat po kung ganun. Sige, sir, okay lang po bang itulong sir, lang para po? marami Ay, tayong sige po, pag-usap. sorry po. Okay na, sir, ha? Okay po, salamat po. Ganito na lang. Okay. Mr. O'Connor, sabihin mo in writing, hindi pa nasabi. Okay po. Sige po, sir. Maraming salamat po sa oras na to. Ed Elazar naman. Sa Caloocan naman siya, Tierra Nova Main Subdivision, Caloocan. Sir, the floor is all yours. Good afternoon po, Senator Pitulfo and Madam Senator Risa Hontiveros.
Ako po yung representative po ng HOA Association namin regarding this issue. And tulad din po nung ibang mga nagsalita kanina, minana lang kauupo lang kasi namin as bagong officer. So minana lang din po namin yung issue na to, yung problema sa prime water. So parehong issue, maruming tubig, mataas na presyo ng tubig, ng paniningil nila. 1995, sa pagkakananda ko, nung malipat kami dito sa Tierra Nova is malinis pa yung tubig, naiinom pa namin. Pero deep well yon. Then early 2000 is pumasok na yata yung early or mid 2000 pumasok na yung prime water. Doon na nagsimula yung problema. Then 2008, yung mga previous officer, nag-file na sila ng petition or nagkaso na sila pero natalo sila. So ganun lang po, continuous lang po yung problema and ang mga tao po doon is nagrereklamo lang po ng individual and hindi sila napapansin. So kami po, nung maupo po kami, na-experience po namin, nagulat kami, na-experience namin na kami na bilang officer ang minumura. Kami ang sinisisi nung yung mga residente po na naka-experience po ng ilang 2 days walang tubig, tapos na yun nga yung mahal. Then sa ginawa kaming lahat ng board member, inano namin na gawing priority to. So lumapit kami doon sa mga para makaiwas kami sa technicality kasi yung dating nag-file is natalo sila because of technicality. Lumapit kami sa Water for the People Network or ibang abogado, NUPL. So ano nangyari po yung paglapit nyo? In-advise po nila kami kung ano po yung pwede namin gawin. So sa ngayon po nakapending pa yung mga nag-petition po kami. Petition nyo. And then yung petition Sabi po niyo namin. po dalawang korte, tama? Hindi po. Nag-petition po kami and nag-issue po kasi ang petition po namin is sinabit po namin sa National NWRB po kasi sila po yung sige. Sir, yung karugtong yan, pwede niyo po i-submit na lang yung position paper niyo para makapagsalita iba in 45 minutes. I-suspend ko na po ito dahil meron po kaming yes, sir. Session sa plenary. Okay, let's proceed to Engineer Evan Calejete, former chairperson of San Jose del Monte City, Bulacan Water District, sir. Mr. Chair, Senator Lisa, magandang hapon po. Ako po ay si Engineer Ibin Kalahati ng San Jose del Monte. Ako po noong 1987 ay na-appoint po ako. Sir, sorry anong pinaka-gist ng inyong reklamo? Yung pinaka-palaman? Aming ang reklamo ay tungkol nga po dito sa yung joint venture. Yun po ay mahigpit na sa simula pa lang. Talaga po tinututulan na namin na kami ay ma-join do sa joint venture agreement. Dahil po ang San Jose del Monte, prior doon sa joint venture, ay kami po ay matatag na water district. Yes. Outstanding water district po. Correct. Ang San Jose del Monte. Correct. Ba't kayo pumayag? Hindi nga po kami pumapayag at hanggang nagrarally kami, nagpipetition. Subalit, ang LGU po sa amin ay para siyang, sa tingin ko, siya pang promotor. Yung LGU? Ang LGU. Kaya, nawalan po kami ng ng kamay. So LGU meaning si Mayor? Ayun po, yung congressman at saka mayor. Mag-asawa yun eh. Pero teka muna. Pero di ba kayong board member? 5 kayo? Opo, 5 po kami. O di ba sa botohan? Wala na po ako noon nung magkaroon ng joint venture. Wala ka na? Wala so yung 5 hawak ni Mayor at saka ni Congressman? Yes po, dahil yung board director po kayo, ang nag-a-appoint nun ang mayor. Kaya hawak sa liig yung board of directors. So nakapikit yung 5? Kaya nakapikit. Kaya po namin kumukontra kayo? Opo. Kaya po namin tinututulan yung joint venture agreement na yan. Kasi existing po sa amin ng matagal na yung prime water doon sa mga subdivision ni Villar.
Nag-ooperate na yan sa San Jose del Monte. Okay. Ngayon, Pero Senator Riza, nakalimutan ko, buti nabanggit niya. Yeah, most outstanding local water ng district Luzon. ng Luzon for so many years. And here comes Prime Water, binagsak, ginawang poorest performer. Nagkaroon kasi ng privilege speech yung congresswoman namin na ibinagsak yung water district. So sa tingin mo, si Congresswoman sa Casimir dapat kasuhan? Sa tingin ko po ay hindi naman. Kasi enough na yung... Hindi kasi pinalubog nila eh. Maganda na eh. Ayun po yun ang katotohanan. Yun ang katotohanan na para bang lumabas, sila pa ang promotor eh. Okay. Kaya kami na joint venture. Totoo, sir. Okay, sige sir ha. We'll take note of that. Sige, ang susunod naman ay si Amihan Mabalay. Siya po ay taga saan po kayo, Ma'am Amihan? Your Honor, sa samahan at ugnayan ng mga consumer para sa ikauunlad ng bayan po, Suki Network. Go ahead po, ma'am. Yes, sir. Mr. Chair, kagalang-galang na Chairperson, Senator Tulfo and Senator Hontiveros, mga opisyal ng mga ahensya ng pamahalaan at mga kababayan, sa ngalan po ng mga Pilipinong consumer para sa ikauunlad ng bayan, Suki Network, naniniwala po kami na ang tubig ay buhay, water is life. Access to affordable, adequate, and safe water is a basic human right as enshrined in our Constitution and international frameworks such as the UN General Assembly Resolution. The Constitution gives the state the ability to realize this right by giving it full... Hindi po. Were you already sa City Hall at that time? Personally, I was not yet in the City Hall during that time. Hindi ko kayang matanggap or siguro lahat ng mga nandito ngayon. Anong nangyari? It defies logic. You're making a lot of money and number one kayo sa listahan ng nagbibigay ng good service sa inyong mga consumer bilang local water district all over the country many years in a row, and yet sabi nyo unsolicited Prime Water came in. Yes, Prime Water come in, magkontrata tayo. Hindi nyo na kailangan ng Prime Water because you were doing good. Mr. Chair, it is not the local chief executive's decision. It was the board of directors' decision to enter into an agreement with Prime Water. I know, pero sino yung nag-appoint nung, kasi 5 yan eh, so kuha niya ng 2. So sino nag-appoint ng 3 pa? Kasi majority voting yan, di ba? Oh. During those times, Mr. Chair, yung mga board of directors na yun was not appointed by Mayor Arthur Robes. Hindi naman lang question. Kasi kung ako yung mayor, trust me. So sabihin ko dun sa mga board of directors, mga kurakot ba kayo? Magnanakaw ba kayo? Ba't kayo makipagkontrata? Ba't kayo pumayag? Makipagkontrata, gayong kumikita tayo, ang ganda ng kita natin. And yet kayo papayag makipagkontrata dyan sa Prime Water, ang dami ng reklamo. Laban dyan? During those times, Mr. Chair, wala pa namang reklamo eh. Ang ating... 2018. Yes, sir. The joint venture was entered into 2018. Sagot pa 50, sagot pa may dami ng reklamo sa Prime Water. Don't tell me you were born yesterday. No, Mr. Chair, the mga reklamo ng Prime Water came only during the pandemic time in San Jose del Monte. That was 2020. Before pandemic sa ibang mga lugar, may mga reklamo na, sir. I think you should have done due diligence. Na nag-imbestiga kayo, di ba? Dapat basic yun eh. Ito pumapasok sa amin, Prime Water, gusto mo ipag-tie up sa amin, mag-JBA sa amin. Let's do a basic investigation. During this time, you did not do that? Ang aming pong pagkakaalam nung panahon ng 2018 bago pumasok ang joint venture, yes, we admit that there are awards given to the district. Bago sana kayo nagipag-enter into an agreement JVA sa Prime Water, pero kasi at that time okay na kayo, maganda ng performance ninyo. Sana man lang inimbestigahan niyo ang Prime Water kapag gumawa lang kayo ng simple investigation, kahit na siguro nagtitinda ng mani dyan na bata sa palengke, pwede niyo utusan, kayang-kaya eh. Magtanong-tanong lang, ay yung Prime Water, daming reklamo dyan sa iba't ibang lugar. Magbasa lang kayo sa Facebook, nandyan na eh. Yun nga po ang dahilan, Mr. Chair, kung bakit. At alam ko kung bakit. God knows who does not pay. Really?
Alam ko. Alam ko na alam nyo. Di ba? Sa magkanong kadahilanan. Di ba, sir? We like to disagree on that, Mr. Chair. Taga San Jose del Monte, I'm not talking about you, sir, okay? Kawawa naman yung mga taga San Jose del Monte, Bulacan. At the same time, kawawa naman yung taong bayan, yung gobyerno, na they were doing so good. And they were making so good money. They have it all. Masasabi natin, model perfect na local water district in San Jose del Monte, Bulacan. And then pagpasok ng prime water, tumaob. Precisely, Mr. Chair. Yun nga po ang ginagawa ng pamahalang lungsod ngayon. Question ko nga, tapos na tayo dyan. Bakit kasi pumasok pa sa agreement? O sabi mo, walang kinalaman si Mayor, yung mga board of directors. Sana man lang, kung ako si Mayor, pinatawag ko, hoy, halika kayo mga alipores kayo. Ano mo pumasok sa kukote niyo? Ba't kayo pumayag? Okay naman tayo. Ano meron? It was purely foresight, Your Honor. Kasi nga lumalaki yung pangangailangan ng population, sir. That's why we... Foresight. It wasn't foresight. It was about money. 2018, sir, ang population po ng aming lungsod. Sir, if you are making good money at kayo nakatanggap left and right na award, you can easily adjust to any kind of situation, any kind of circumstances. Sabihin pa natin, i-factor in mo na yung paglaki ng population. Kayang-kaya nyo. You've been doing good. Piece of cake, walk in the park, sabi pa nga nila. Kayang-kaya mo. Buti sana kung naghihingalaw kayo. Tapos i-anticipate mo yung the growing of the population, the consumers. O sige, matataranta kayo. Kailangan nyo ng ayuda mula sa private sector, PPPA, mula sa private water supplier. Pero if you were doing good, i-factory mo na yung pag-grow ng population, kayang-kaya nyo gawa ng paraan yon. Kaya nga nyo hindi ginawa ng paraan kasi nga po, sir, sa magkanong kadahilanan. Yun lang po yun. At ang kawawa, yung taong bayan ng San Jose del Monte, Bulacan. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.